May nagtanong sa akin, "Good morning sir, tatanong ko po sana kung totoo ito. Sobra na po akong nadidepress, hindi ako makapag-focus. 5 months pregnant pa naman po ako. Sobrang affected na po mental health ko." Nag-message po kasi ang Ola sa akin, try text message. Ito ang text nila. Metropolitan Trial Court. Expect our official summon to issue your court order, bench warrant, exactly 10 a.m. February 19, 2024, together with sheriff team to issue writ of preliminary attachment to garnish your real and personal properties at your residence venue. Yan po, madami pa po yan mga pananakot. Okay po, no? Well, ang una po muna ninyong gawin is pakalmahin nyo muna yung sarili ninyo, no? At huwag nyo muna siyang intindihin sa ngayon, no? Kasi kaya yung sinabi ninyo, 5 months pregnant ho kayo. So, mahirap na ho, baka maapektuhan pa yung inyong pagbubuntis, no? Pero, hihimayin ho natin itong message po ninyo na ito, no? Ang sabi niya po is, mayroon daw ho kayong bench warrant, no? Ang nakakapagtaka ho kasi, no, sa message na yon is, ba't kayo may i-issuean ng bench warrant? Kasi ang bench warrant ho is ini-issue yan ng ating mga judge, no? Pagka ho meron kayong hearing na hindi sinipot, ano po, or meron ho kayong hindi sinunod sa kautusan ng ating korte. Yun po yung mga dahilan, no, para kayo ma-issuehan ng bench warrant. Okay? Tapos po, ang sabi niya po, meron daw isasamang sheriff and magagarnish daw po sila. Ano po? Paano po kasi sila makakapag-garnish kung wala naman hong kaso silang napanalunan? Ano po? Kasi paano ho masasabing wala? Okay. Hindi man ho makakatungtong ng korte ang mga yan dahil ho sa ginagawa ho nilang harassment, no, sa pagbigay ng mataas na interest, no, sa malaking processing fee. Ano po, hindi ho nila magagawang tumungtong ng korte kasi po unang-una mababaliktad po sila, no? Kasi po pagka na-check po, no, ng presiding judge, no, yung ipipresenta ho nila na ebidensya, which is yung kanilang kontrata, kung mayroon man ho silang kontrata, at makikita po, no, na pagkalaki-laki ng kanilang interest rate at kinukuha ang processing fee, sigurado, nako, baka wala rin ho silang masingil sa inyo, or makasingil man ho sila, bababaan ho ng ano yan, ng small claims court. Ano po, yung ipababayad po sa inyo, no? Kaya ho ako takantaka, no, na meron silang pinadalang ganyang mensahe. Tapos yung mensahe po is through SMS. Ano po, nakita niyo ho, wala ho talaga silang galang, no, maski ho sa ating korte, no? Pero inyo kung magpapadala sila ng SMS, biruin nyo, hukuban ho iyan. No po, formal po yan. Tapos, sila magpapadala ng SMS, no, para lang ho makapantakot, no, para lang ho makapangharas. Hindi ko ho, hindi ko ho maintindihan talaga kung anong takbo ng utak ng mga Ola na yan, no. So, para sa akin ho, no, hindi ho totoo yung na-receive nyo na yan, no. Isa ho yung pananakot, no. Pero hindi ko sinasabi na porkit kayo tinatakot, no, wag ko kayo magbayad. Well, definitely kailangan yung bayaran kasi inutang po yan, no. So, nakasaad po sa ating batas. Pagka tayo po inangutang, kailangan po natin magbayad. Di po ba? Kailangan po natin bayaran yan kasi obligasyon po natin yan. Ano po? So, ang maipapayo ko lang po sa inyo, no, bukod po sa wag niyo munang pansinin yung messages na yan kasi nga ako kayo buntis, baka apekto sa inyo is mag-ipon ho kayo. Ano po? Kung may trabaho naman ho kayo, no, at kaya naman po ninyong kunin pang utay-utay doon sa inyong trabaho para makaipon kayo, no,
Maggawin nyo po, no? At bayaran nyo po siya ng one shot, isang beses lang po, no? Kasi ang OLA ho kasi hindi ho dapat yan binabayaran ng pautay-utay o ng papartial-partial, lalo ho kung wala kayong agreement, kasi po wala ho pupuntahan yan, no? Magbabayad lang ho kayo ng parang wala, no? Wala hong pupuntahan ng pera ninyo. Kaya ho kung ako sa inyo, ipunin nyo ho yung pera at bayaran nyo ho siya ng one shot, no? Para may puntahan ho yung inyong pagbabayad sa kanila, no po? Kasi mahirap na, baka mabaliwala ho yung binabayad nyo sa kanila. Pero po para no, para ho kayo sigurado, no? At baka mamaya kasi ho nag-aalala pa rin, dumulog ho kayo sa abogado. Ano po? Kasi usapin legal po yan, mas mainam na po na dumulog ho kayo sa abogado upang papanatag po ang inyong isipan, no? Kasi kagaya ho na sinasabi ko sa inyo lagi, no? Ako po ay maniningil, hindi po ako abogado, no? Yung ibinibigay kong suggestion dito sa aking mga videos is base ho sa aking mga experiences, no, at researches, at saka sa mga pagtatanong po dun sa mga kaibigan ko pong mga abogado, no. Kaya po kung medyo talagang aligaga pa rin ho kayo, dumulog ho kayo sa abogado, no, para po mabigyan ho kayo, no, ng mas maliwanag o mas konkretong kasagutan. Kasi yun ho ang forte nila yung sa akin is based on my experience lang po. Kasi kagaya yung sinabi ko sa inyo, yung mga OLA na yan, hindi tutungtong ng korte yan, no? Sa bahay nyo nga ho, hindi makapunta yan no? Pupunta pa sa korte. So, napakalaki ho talagang kalokohan yung gagawin nila na yan, no? Kasi, bukod ho sa malaking interes, malaki yung kinakaltas nila, nanghaharas ho sila. So, mababaliktad ho sila dyan. Lalo kung meron kayong konkretong ebidensya na kayo hinaharas, ay, naku, may kalalagyan ho sila. Sila, kumbaga ho, mangyayari, sila maghahabla, pero sila ho mahahatulan. Yun ho mangyayari dyan. Kasi marami ho kasi silang kalokohang pinagagawaan. Pero kung yan po mga traditional na lending, financing, bangko, no, na sumusunod sa kautusan ng SEC at BSP, no, yun yung hindi na nangaharas, no, yung nasunod sa mga interest rate, may tsansa pa, no, na sila ho ay magdemanda o magsampa ng kaso sa small claims court. Pero yung mga OLA ho na yan, malabo yung mga yan. Kasi ulitin ko, mababaligtad po sila. Po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. No? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.